Hello, Pisces Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for January 5 hanggang 11. So mga Pisces, simulan na natin. Ano naghihintay sa inyo sa linggong ito? Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin kay Pisces ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy, meron kang the Two of Swords. Beautiful. In the area of what you need to focus on, the Nine of Swords. In the area of what you need, meron po kayong the Seven of Wands. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Three of Swords. Interesting. In the area of your near future, meron po kayong the Knight of Swords. In the area of your challenge for the week, meron po kayong Queen of Pentacles. In the area of your fortune, meron po kayong the Two of Cups. Meron kang two, talaga namang you're divinely supported, your spirit guides, angel guides, pati yung higher self mo, they are really aligning your path para sa tamang gagawin. Okay? So, don't worry, everything will be taken care of. Okay? In your divine messages, meron kang the Four of Pentacles. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first mga Pisces, thank you po muna sa inyong mga donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, nako, napakalaking bagay po yan para sa akin. Every time po na meron tayong libreng reading for Pisces dito sa ating channel. Salamat din po sa lahat na nagla-like, nagko-comment. Malaking tulong po yan para po sa ating paglago dito sa ating channel na ito. Salamat po sa lahat ng suporta ninyo. So, in the background of your reading, meron kang the Seven of Cups. Meron kang dalawang 7 here. 7-7, telling you of a very, very lucky energy ay mapapasayo. So, nakita ko dito yung talagang magandang andar ng swerte papasok at palabas sa'yo. So, make use of it this time. I-comment mo sa baba, 7-7, luck is mine. Okay? So, Seven of Cups, meron ka daw mga options. Meron ka daw mga pintuan na pwedeng gawin, pwedeng pasukin. Meron ka mga pinagpipilian and you don't know what to do. Ramdam ko yung confusion sa isip mo kung ano ba yung dapat gawin. Your spirit guides are urging you, Pisces, na pakinggan mo ang iyong sarili. Alam mo kung ano yung dapat gawin, alam mo kung ano yung malapit sa puso mo, na doable, reachable, attainable dito. Naririnig ko, dapat daw ikaw yung magpaka-practical. Hindi pwedeng bara-bara lang or ito na lang, yun na lang. Hindi eh. Sometimes, kailangan talagang pag-isipan tong mabuti para malaman mo kung ano yung pinapasok mo. Para din hindi masayang kung ano yung gagawin mo, hindi masayang ang oras, pera, atensyon, effort. Okay? So, clear up your mind para mahanap po talaga yung swak para sa'yo na choices dyan. Okay? Partneran natin to ng card of the week. Meron kang light. Light dispels darkness. Keep your inner light shining. Yes. Sa kabila ng kaguluhan, disappointments at pamimili, desisyon, kailangan talaga paliwanagin natin ang ating isip para mahanap natin yung tamang proseso at yung tamang pipiliin natin. Okay? Kailangan mo ng liwanag this time. Sa mga view, parang pinapayuhan, go out in the sun, explore the world, tawag dito, maging outgoing ka naman this time para lumiwanag ang isip mo. Okay? In your core energy, meron ka daw dapat pagdesisyonan this time. A very, very important decision. Whether kanan or kaliwa, ito ba or yun, aatras ba ako o aabante. Meron kang kailangang pagdesisyonan. At kitang-kita ko dito, very painful na, no? Nahatakot ka siguro na baka maulit yung past, baka ganito na naman ang outcome, baka pangit na naman ang mangyari, very afraid kang kumilos. So sinasabi dito ng yung spirit guide Pisces, para mawala ang kalituhan, kailangan na nating harapin yung issue. Upuan na, tingnan natin kung ano magagawa natin, harapin na natin ito once and for all, itapon mo sa bintana ang takot para matapos na ito. Kasi parang responsibility mo to eh. Wala kang ibang choice but to make a choice, 'di ba? So ngayon, hindi na siya may iwasan, hindi na siya pwedeng takbuhan pa, harapin na, liwanagin natin so that you will know what's the right thing for you. Okay?
Clarify natin to. Two of Swords being clarified by the King of Pentacles. Wow, this is all about your growth. Meron kang pinag-iisipan patungkol sa iyong buhay moving forward. Maaring tungkol ito sa negosyo, sa trabaho, sa career, o sa kaperahan mo. And you want to make sure na okay yung pundasyon at tama yung hakbang. Ngayon, gets na kita kung bakit nahihirapan kang mamili. Kasi nga naman touch move ito. Hindi siya madaling bagay na pwede mo na lang pagdesisyonan. Pero ngayon, kayo po tinatawag ng yung spirit guides na kumausap ka ng isang tao na very accomplished, may sinasabi sa buhay, someone that is expert enough para bigyan ka ng payo so that kung ano man yung concern mo, makapag-isip ka ng liwanag para magawa mo na yung tamang desisyon. Example, nahihirapan ka kung magtatayo ka ba ng milk tea or ukay-ukay na lang. Magkaibang bagay yon. Tapos hindi mo alam kung alin ba dyan ang gusto mo. Meron ka pang ibang options, pero yung dalawang yun ang pinagpipilian mo halimbawa. So, itong taong ito, si King of Pentacles, baka meron din siyang negosyo, baka siya ay negosyante. Pwede mo siyang tanungin, huy, sa tingin mo, anong bagay na gawin ko? Milk tea shop or itong ukay-ukay? So, siya naman magpapayo siya. Alam mo, sa milk tea shop, ganito dapat ang kita, ganito dapat ang kapital. Sa ukay-ukay naman, ganito rin, ganyan. So, parang hindi kanya dinidiktahan, pero binibigyan kanya ng kaliwanagan. So parang, ganun pala yun. So ikaw naman, lumalawak ang pangunawa mo, magiging madali sa'yo ang mag-decide. So, find this person na talagang expert dun sa concern mo para bigyan kanya ng maliwanag na paliwanag, maliwanag na paliwanag para lumawak ang isip mo. Okay? So, tanungin kita, Pisces, ngayon, ano ba tong mga nahihirapan kang mag-decide sa buhay mo now? I-comment mo sa baba. Ano yan? Isulat mo, I claim na yung problema ko sa blank ay masolve na so that makalarga na ako at mag-grow na siya. I-comment mo yan, it will come true. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Nine of Swords. Si Nine of Swords, sinasabi dito, nag-overthink ka daw, Pisces. May mga bagay sa buhay mo na inuunahan mo daw ng emosyon imbes na mag-isip ng lohika. Ano? Sabi dito, ng yung spirit guides, itapon mo daw sa bintana ang mga overthinking, overanalyzing. Minsan, pinaproblema mo daw yung isang bagay kahit hindi pa naman mangyayari, no? Halimbawa, balak mo maging singer pero yung utak mo nandun ka na agad sa ay baka i-reject ako, ay baka batuhin ako ng song list, ay baka ipahiya ako. Nandun ka kaagad sa nega kahit hindi ka naman sure kung mangyayari yun, no? So, just do your best and eliminate mo sa buhay mo yung mga negative thoughts mo because it will not help you. Some of you, kailangan daw matulog ng maaga, magkaroon ng better sleeping habits, at narinig ko din huwag ka na daw masyadong mag-online. Because yung mga pag-online mo, scroll, lalong dumadagdag yan sa alalahanin mo. Imbes na ma-relax ka, lalo ka lang ni-stress. Okay? So, i-limit yung mga bagay na nagpapastress sa'yo today. Nine of Swords, you have the Ace of Pentacles. Yes, talagang pinaproblema mo ang kaperahan mo. Pinaproblema mo ang iyong blessings, ang iyong mga gagawin. You're waiting for something to arrive. Kaya parang kinokontrol mo sa utak mo na, sana makuha ko to, sana ganitong itsura, sana ganito ang mangyari. Kinokontrol mo yung outcome. Imbes na daanan mo lang, imbes na ibigay mo lang yung makakaya mo, because nakita ko naman talagang ibibigay sa'yo to eh. You just need to calm down. Calm your nerves. Relax. Huminga ka ngayon. Inhale, exhale, hinga. Ibikit mo ang mata mo and tell yourself, God is with me. God will provide. God will provide. Kung ano man tong iniisip mo pagdating sa pera, just relax. Relax. It will happen for you. Ikalma mo lang ang sarili mo. Okay? In the area of what you need, you have the Seven of Wands. Kailangan mo talagang panindigan yung mga decision mo. Some of you should act and walk with conviction. Sometimes kasi, meron kang gustong gawin, pero masabihan ka lang ng ibang tao, ayaw mo na. Sabi mo, ay ayaw ko na, sige na nga, bitaw na ako, pangit nga pala to, hindi pala ako magaling dito. So, don't listen to other people, especially kung pinapadown ka. Kailangan mo maramdaman na ito yung gusto ko, ito yung decision ko, papanindigan ko to. Especially here, with Two of Swords. Kung ano man yung decision mo para sa kakaunlad ng buhay mo, grab it, take it, and panindigan. Because there is some power and ingredient para talaga magtagumpay ka.
Maraming mga tao sa paligid mo ang maiinggit, insecure, gusto kang pulaan, gusto kang gawa ng issue, pero ikaw dapat you stand strong and you defend your post. You defend, i-defend mo yung gusto mo, i-defend mo yung paniniwala mo. Okay? Kailangan daw panatilihin mo yung boundaries mo against other people para hindi sila makialam sa'yo. Your peace of mind is also important. What you want is what you want. Ang sayo, ang gusto mo, gusto mo. Okay? Importante yan. The Seven of Wands being clarified by you have the Three of Wands. Yes. Now is a time for expansion and growth. Kung gusto mo talagang mag-grow ang buhay mo, kung gusto mo talagang umabante, lumarga, kailangan talaga nating maging matatag at matibay at panindigan natin yung ating mga hakbang. Kasi kung ikaw yung uri ng taong aatras agad-agad porque nakita mo na, ay teka, nakakatakot, uwi na ako. No. The more obstacle you see, the more braver you need to be. Okay? Kailangan mas matapang ka, mas magaling ka, mas mahusay ka ngayon, mas palaban ka because nakita ko dito, alam mo na mararamdaman mo malapit ka na to sa pagdating ng mga blessings for you. Kaya tayo, we need to fight and see our every single day nalalaban ka for it. Okay? Kaya wag mo na muna isipin yung mga alalahanin mo. Walang mangyayari kung iisipin mo lagi itong mga problema na ito. Fight and get to the embrace na kinakailangan para sa iyong blessings. Meron kang 3-3 here telling you na meron ka pong namayapang kamag-anak na talaga namang pinoprotektahan ka ngayon, ginagabayan ka, ipagtirik mo sila ng kandila later to give thanks or mag-pray ka later para magpasalamat sa iyong mga ancestors. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Three of Swords. Si Three of Swords, sinasabi ng yung spirit guides na panahon na ito, Pisces, para kalimutan mo na yung past. Hindi ibig sabihin na nangyari yun before, mangyayari siya ulit ngayon. Okay? You have to make a decision. Pero nahihirapan ka dahil sa nangyari sa past. Whether past relationship ito, or past trabaho, or sa negosyo mo, anything, any experiences na talaga namang very painful at dala-dala mo pa rin hanggang ngayon. Panahon na para bitawan yan. Panahon na para lumaya ka dyan at magtanim ka ng bagong pundasyon para sa bagong kinabukasan mo. You need to be active this time and brave this time at maliwanagan ka sa mga dapat mong gawin. Kumbaga, huwag mo hayaang malipasan ka ng panahon mo dahil lang sa mga takot mo. Okay? Kailangan mo isipin yan this time. The Three of Swords being clarified by the Death card. Yes, kailangan tapusin mo na yun. Yung bagay na nakapanakit sa'yo, pero past na. Yung mga bagay na pilit mo pa rin kinakapitan at inaalala hanggang ngayon, panahon na para matapos yan. You need to end something that is so painful, pero kung nakakapit ka pa rin doon, tatagal yan ng tatagal. Panahon na para maghilom ka. Hayaan mo muna magpahinga yun. Forget that and give yourself a chance for something better. If you could just end this heartbreak or hindi makalimutang experiences, may hirapan ka mag-transform. Kaya you need to really let go. Bagong chapter na tayo, new life, new beginning. And isipin mo na lang lagi na lesson na lang yun, past na to. And i-rebuild mo yung life mo this time. Okay? In your near future, meron ka pong the Knight of Swords. Kitang-kita ko dito yung kalakasan ng loob mo na lumaban at sumugod sa buhay. Parang na-realize mo na na parang I wasted a lot of time. Kakaproblema, kakadelay, kakatakot ko sa isang bagay, urong ako ng urong. Ngayon, in the near future, ang tabayanan mo, 12 days, 12 weeks, or 12 months, talagang susugod ka na. May renewed energy ka na and power to make things happen. Wala ka nang sinasayang ng oras, talagang lahat ginagawa mo to win something or to accomplish something at napakalaki ng adrenaline rush sa'yo. And ito yung pagkakataon, nakitang-kita ko dito yung tapang mo. Parang nothing's gonna stop you for achieving what you want, which is good for you. So nakita ko rin dito acceleration. May mga bagay na bibili sa buhay mo. Kung dati puro stagnant na, no? Kaya puro takot ka. Pero here talaga namang bibilis na siya at hindi ka nakatulad dati na puro pangamba sa mga mangyayari. Okay? Clarify natin siya. The Knight of Swords being clarified by
the Nine of Wands. Meron ka na ditong dalawang nine. Nine is all about release. Pakawalan mo na daw yung mga takot mo, kaba, alinlangan, yung mga overthinking, negative thoughts, negative energy. Pakawalan yan para luminis ang buhay, gumaan ang buhay. With a Nine of Wands in Knight of Swords, sabi dito, kahit pagod na pagod ka na, nandun pa rin yung lakas mo to fight and to get what you want. Maraming mga tao sa paligid mo ang bibilib sa'yo na parang, ha? Ang galing naman ni Pisces, kahit pagod na siya, kahit hirap na, lalaban pa din. Because now, in the near future, alam mo na kasi, sigurado ka na, malinaw na sa isip mo kung ano yung pinto ang papasukin mo. And you will stop at nothing just to get this. So nakita ko dito, your hard work will be paying off at talagang sinusubok ka lang ng pagkakataon eh. Tinetest ka lang ni universe kung hanggang saan mo kayang gawin yung pangarap mo. Kung hanggang saan kaya mong ibigay para lang maabot ito. So your effort will be given a gift at talagang magubunga ito para sa'yo. Congrats po. Okay? In your challenge, meron kang making peace and also face inner demons. Yes, sabi dito, kailangan harapin mo na yung mga bagay na kinakatakot mo tungkol sa sarili mo. Example, takot kang pumunta ng Maynila mag-isa, takot kang matulog mag-isa, takot kang kausapin yung partner mo about a certain issue. Kailangan daw harapin na yan at mag-transform ka for the better. Kailangan din magkaroon ka na rin ng kapayapaan sa puso mo tungkol sa mga bagay na hindi mo pa naiintindihan tungkol sa sarili mo. Example, ikaw yung uri ng tao na laging nag-walk out kapag may away, ayaw mo tumanggap ng kritisismo. Ngayon, kapag natanggap mo na yung mga pagkakamali na yan, madali mo nang mabago ang buhay mo for the better. Okay? In your challenge, meron kang Queen of Pentacles. Si Queen of Pentacles, sinasabihan ka ng yung spirit guides na maging mas madiskarte this time when it comes to finding resources about your needs. Okay? Meron sa inyo, sinasabihan ng spirit guides, lunukin na ang pride, lunukin ang ego. Okay? Kung kinakailangan mo na ng tulong, pagdating sa mga pangailangan mo, humingi ka na ng tulong. Kung meron nagbibigay ng advice or payo or guidance, kunin mo yon. Huwag mataas ang pride. Narinig ko dito, kung kailangan mo na mas maraming tao para tulungan ka, go get that. Okay? Because kitang-kita ko dito na very, very busy ka sa isang bagay and you want this to happen for you in the best way possible. So para maganap yung best way possible na yan, get all the help that you need para ito'y lumago ng maayos at magkaroon ng magandang resulta. Okay? Nakita ko rin dito, sabi ng yung spirit guides, kailangan mo daw ng focus. Kasi baka malingat ka eh. Sobrang busy, sobrang pagod, baka maghanap ka ng ibang bagay na entertaining to the point na baka kainin na ng mga yon yung oras mo. Kailangan talaga undivided attention para ito'y lumago in your life. Kung ano man tong pinapalago mo at iniingatan mo, kailangan talaga nakatutok ka dyan. Okay? The Queen of Pentacles being clarified by the Justice card. Yes, balance is what you need. Sabi dito ng yung spirit guides, you need to know the truth first bago ka kumilos. Okay? Wag ka daw mag-jump into conclusion every time na meron ka maririnig na balita or about something. Example, may hinahanap kang pagkakakitaan ngayon. And then may kumatok sa pinto mo, "Hoy, sali ka po sa amin dito, meron kaming paluwagan, tornohan." Sabi mo, sige, kailangan ko ng pera ngayon. Without researching. Dapat daw alamin mo muna, baka naman yung mga taong yan ay hindi marunong magbayad pag ikaw nakukubra, di ba? So kailangan inaalam mo muna bago ka mag-invest or bago ka kumilos pagdating sa mga bagay na gusto mong patubuin or palakihin. Kapag alam mo ang truth, hindi ka mahuhulog sa trap ng iba. Okay? Importante yan. Sabi rin dito ng yung spirit guides, kailangan daw balanse. Balanse ang kilos sa iniisip. Bawat hakbang pinag-iisipan para yung iniingatan mo hindi masira. Example, meron kang negosyo, and then sinabihan ka ng isang kapitbahay mo na, "Huy, Pisces, di ba meron kayong tindang ice tubig? Pwede sponsor ka naman sa basketballan namin doon." Tapos na-realize mo, wala palang basketballan. Nag-offer ka lang agad ng tubig, hindi binayaran. So, kailangan talaga bawat hakbang pinag-iisipan. Isipin mo muna, totoo ba yun? May basihan ba? Ibibigay ko ba to? So, bago ka kumilos, bago mo ilaan ng effort mo sa isang bagay, kailangan mo na legit, planchado, na-research mo ng mabuti
para walang komplikasyon. Okay? Isipin mo tong mabuti, alalahanin mo to so that you will know the right thing to do. Okay? In your fortune, meron kang transformation. A fresh new way of living emerges. Yes, kapag nag-end na tong suffering, heartbreak, heartache na to, at talagang pinutol mo na yan, nag-transform ka na into something new, eto ka. A renewed Pisces. Pisces 2.0 ka na. Okay? You also have a wise leader. You are a beacon for others. Marami daw mga taong umaasa sa'yo. Talaga namang kinakapitan ka nila because very wise ka, matalino, magaling, maaasahan, no? Kaya nakita ko dito that people admire you for being who you are at kung gaano ka responsable sa mga bagay-bagay. I-continue mo lang daw yan because nakita ko dito your reputation will give you somewhat a good outcome sooner. Okay? In your fortune, meron kang the Two of Cups. Si Two of Cups, sinasabi ng yung spirit guides na this time around, makukuha mo na yung yes. I don't know why, di ko alam kung ano yun. Either sa kontrata ito, sa negosasyon, sa agreement, sa interview, meron ako narinig na yes, yes, yes. Makukuha mo na yung matamis na oo. Pwede ring love life ito. No? So, nakita ko yung pagkakaunawaan ninyo ng kakaibang taong ito. Magkaiba kayo very, very opposite. Pero nagkaunawaan kayo, nagkaroon kayo ng agreement, kung ito man negosasyon or pagbebenta, baka may binebenta ka o may binibili ka, no, sa isang kliyente o sa isang ahente, no? So nakita ko dito na everything will go smoothly. Kaya importante, Pisces, mag-usap kayo na maayos. You need to really tell this person kung ano talaga yung iniisip mo, nararamdaman mo, para wala siyang misinterpretation at magkaunawaan. Your communication skills will be your power this week. Okay? Kaya kung meron kang ibebenta, meron kang kakausapin, meron kang pakikiusapan na tao, your bosses will be your power. Kaya ayusin mo yung pananalita mo para makuha mo yung matamis na oo. Okay? The Two of Cups, clarify natin. You have the Hermit card. Yes, Hermit card, tapos na yung oras mo ng pagtatago or isolation. Now is the right time for you to get out of your shell, makipag-usap ka na, makipag-ugnayan ka na, because now you know what to do. Patagal ka nag-isip, patagal ka nagnilay-nilay, patagal ka nag-brainstorm para sa kung anong dapat mong gawin. Pero heto ka na, handa ka na, sabi mo, now, I know now what to do. And then kakausapin mo na, you are now communicating with these people or this person, at talagang lahat ng kinakailangan ay na-prepare mo na, it will go on in your favor. So ngayon, kailangan talaga mabuo muna yung proseso, Pisces ha, bago ka humakbang. And then talk to this person para makuha mo yung gusto mo na papabor para sa'yo. Okay? I-claim mo to. Para sa'yo to, I claim. The answers will come and the yes will come for me. Congrats po. In your divine messages, meron kang work through your fears. Yes, yung mga takot mo, kailangan mo labanan yan. Kasi kung hindi mo lalabanan yan, walang mangyayari. Hindi mo to makukuha. Kaya please, you need to fight and itapon sa bintana ang mga worries para ito ay magbunga para sa'yo. You also have a time for healing. Panahon na daw po ito para maghilom, especially from all the pain, from all the suffering. Time for you to decide, are gonna stay or gonna move. Mag-move on ka na ba o iiyak ka pa rin dyan? Siyempre, move on na tayo at magtayo tayo ng bagong pundasyon para sa mas matibay na bukas. Okay? In your divine messages, meron ka pong Four of Pentacles. Sabi dito, may mga bagay sa buhay mo na kayakap-yakap. May mga bagay din sa buhay mo na dapat nang bitawan. Kailangan mo daw i-figure out yan this time. Meron ka pang kinakapitan Meron ka pang pilit na kinikip sa life mo kahit nahihirapan ka na. Learn to let go and move on because that is the only way para pumasok yung mga bagong bagay na karapat-dapat para sa'yo. Okay? Importante to pag nilay-nilayan mo. The Four of Cups being clarified by the Magician card. Kayang-kaya mo daw itong gawin. Meron kasi sa inyo, ramdam ko na alam mo na Alam mo kung ano yung mga bagay or tao na dapat nang bitawan, dapat nang pabayaan, dapat nang layuan. Pero hindi mo magawa-gawa because of the fear of letting go. Fear of baka hindi ko kaya, baka hindi ko magawa, baka matalo ako. Pero dito, with the Magician card, paalala sa'yo, kaya mo You have the ability to change your life for the better or to be independent without these things na niyayakap mo.
Sabi dito, kung may courage ka lang sana this time and you will have the power na isaayos lahat. Bitawan yung dapat bitawan, alisin yung distractions, alisin yung hindi para sa'yo. Doon lilinaw ang lahat. And you will be closer to your manifestations na talagang para sa'yo. Okay? Importante to, isipin mo mabuti. Ang outcome, ito, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have angel, wow. Spiritual guidance, protection from harm. Meron na po kayong spiritual angel this time, angel guide. Pasalamatan mo siya, ginagabayan ka daw niya. Ligtas ka, okay? You also have ladder, climbing towards success. Wow. Talagang aakyat ka sa hagdan ng tagumpay. I-claim mo to. I claim I'm climbing toward my success. I claim, I claim, I claim. Isulat mo yan sa baba. You also have egg, success assured with good plans and hard work. Talaga naman, lahat ng tagumpay ay mag-uugat sa isang good plan and hard work. Yun ang kailangan mong tandem ngayon. Magandang plano at talagang trabaho, makukuha mo daw ang tagumpay mo. You also have flag, do not be tempted to lower your standards. Huwag mo daw hayaan na magkasya ka lang sa kakarampot o paliitin mo ang sarili mo para lang sa iba. Fight for yourself and get what you deserve. Okay? Ang outcome ni Pisces for January 5 to 11, the Star card. Beautiful. Sabi dito, renewed energy, renewed hope, renewed life. Parang gumagana na ulit yung lahat sa buhay mo. From heartache and from hard decision, ito kinaya mo, talagang naitayo mo, na-build mo, at pumapaangat ka na patungo sa iyong kapalaran, patungo sa iyong dreams. Okay? Nakita ko dito na continue watering. Diligan mo lang ang diligan yung pangarap na yan, yung goal na yan, at makukuha mo rin siya. Narinig ko dito, the universe heard your prayer. Narinig ang iyong mga dasal. At talagang nasa spotlight ka ngayon. Binibigyan ka ng chance to improve. Binibigyan ka ng chance to change your life for the better. Meron po sa inyo nanggaling sa sakit o medyo hindi magandang pakiramdam, pero ngayon bumubuti na ang kalagayan mo. You are now leveling up, umaangat ka na, and you're reaching for the stars. Kaya ngayon sabi ng yung spirit guide Pisces, huwag mawawalan ng pag-asa. Huwag mawawalan ng energy. Don't quit. Fight for it. Kapag naliwanagan ka na, alam mo na yung goal mo, alam mo na yung tutumbukin mo, and go straight to there. Okay? Clarify natin. Star cards being clarified by the Two of Cups. Wow. Two of Cups talagang kontrata to, negosasyon, agreement, love life pwede din, no? Makukuha mo talaga yung matamis na oo na katuparan ng pangarap mo. So congratulations. I don't have any explanation para dito. Napakalinaw. A good conversation with someone na yes ang sagot. Ito yung patungkol sa yung dreams at goal. Congrats po. Napakaganda nito. You will get that yes from this person. Wow. So, Pisces, ito po ang yung January 5 to 11. Sana po yung nakaresonate ka. Comment down below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Pisces para sa linggong ito. Thank you po ulit for watching hanggang dulo, mga mahal kong Pisces. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.